Allison's point of view. Ano? Halos manlaki ang mga mata ko sa sobrang gulat dahil sa sinabi niya. Hehe, nagjo-joke lang kayo, di ba? Tanong ko sa kanila, pero tanging iling lang ang iginawad nila. We're not joking. Seryosong sabi ni Leon at sabay ngisi. Lahat ng mga rules na napag-usapan ay gagawin mo ng walang labis at walang kulang. Kung hindi, sabay lapit ng bibig nito sa tenga ko. You're dead. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa mga sinabi niya. Gagawin ko. Walang alinlangan kong sagot dito kasabay ng pagngisi niya. Then, good. Just sign the contract. Napatingin ako sa nilapag nitong papel. 1 year of contract na magiging maid kita at lahat ng gusto ko ay susundin mo. Kahit saan ako magpunta, ay sasamahan mo ko. Sabi nito habang binabasa ko ang nasa kontrata. Teka, 50,000 sa isang buwan? Napatango siya sa tanong ko. Teka, ang laki nun. Nilahad nito ang ballpen dahilan para kuhanin ko at pirmahan ng kontrata. Bukas, magsimula ka na. Napatango ako sa sinabi niya. Ayoko pang mawala kaya pumayag na ako sa gusto niya. Kung hindi, mamamatay ako. Let's go. Napatingin ako kay Charles at tumango kaya sinamahan ako nitong ihatid palabas sa lugar nila. Sinamahan ako nitong maglakad papunta sa sakayan ng bus at di ko maiwasang kabahan dahil bakit nasangkot ako sa ganitong sitwasyon. Sorry kung nadamay ka rito. Napatingin ako sa mahinang boses ni Charles pero rinig ko ang pagsasalita nito. Maiintindihan mo rin ang lahat kung bakit ka nadamay sa ganitong sitwasyon. Sambit nito habang nakatingin sa daan. May magagawa ba ako? Parang sa mga pagpipilian, wala akong choice. Kung hindi, ang pumayag. Natawa itong bahagya dahilan para makita ko na naman ang mga dimple niya. Nang makarating na ako sa sakayan ng bus, ay nagpaalam na ako rito hanggang sa napahinto ako at napatingin sa likod nitong papaalis. Teka, nakapagtataka. May gumulo sa isip ko nang sabihin niyang maiintindihan ko rin ang lahat kung bakit ako nadamay sa ganitong sitwasyon. Napailing na lang ako at sumakay na sa bus at napatingin sa text ni Nadia na tinatanong kung nakauwi ba ako. Ganyan talaga yan si Nadia, kapag uuwi ako ay tinatanong kung nakarating na ako sa bahay. Tenext ko na siya na nakauwi na ako kahit hindi pa dahil ayokong malaman ni Nadia kung anong nangyari ngayon. Napasabunot na lang ako sa buhok ko dahil paniguradong hindi magandang mangyayari bukas. Alam niyo kung bakit? Baka brutalin ako ng mga fans nila dahil malapit ako sa campus crush ng mga lalaking yun. Parang gusto ko nang lumipat ng school pero kapag ginawa ko naman yun ay paniguradong hahanapin nila ako at ipapatay. Yun ang ayaw ko kaya no choice ako. Kung hindi, harapin ang consequence na ginawa ko. Bakit kasi nakinig pa ako sa gulong yun? Kainis naman. Nang huminto ng bus ay bumaba na ako at dumiretso sa likod ng bar para sumayaw dahil kailangan kong mag-ipon para bayaran ng tumulong kay mama. Hindi man ngayon pero darating din ang panahon na makikilala ko rin siya. Oh, Ali! Gusto kong mag-perform. Naku, maraming mga nag-aabang sa iyo. Magbihis ka na dali. Napatango na lamang ako sa sinabi ni Franz at pumasok na ako sa dressing room para magpalit ng usual kong sinusuot dito sa bar. Habang nagsusuot, ay hindi ko maiwasan maalala ang sinabi ni Charles na gumulo sa utak ko. Bakit para sa akin? Dapat ba akong maging masaya na nagkaroon ng kontrata? Ginawa nga akong maid ng Leon na yun. Ali, focus sa trabaho. Naglakad na ako papunta ng stage at gano'n na lamang ang gulat ko nang makita na naman ang bulto ni Leon sa may sofa habang hawak nito ang isang baso ng alak. Nang magsimula na ang tugtog ay naglakad na ako papunta sa gitna at umindak hanggang sa mas lalong magsigawan ang lahat ng lalaki rito sa bar. Hindi ako komportable dahil sa bawat galaw ni Leon ay parang may kakaiba akong nararamdaman na kulang na lang ay tumalon ako dito sa stage at halikan siya. Teka, nasabi ko bang gusto ko siyang halikan? Napamura na lang ako sa isip ko dahil sa mga tumatakbo sa utak ko kasi aaminin ko man sa hindi, napaka-hot ni Leon sa suot niyang V-neck na t-shirt at bakat dito ang hubog ng katawan niya at malulusog niyang muscle. Nang matapos ng tugtog ay dumiretso na ako ng backstage at mabilis ang paghinga ko dahil sa kakaibang init na nararamdaman ko ngayon ni hindi nga ako tumakbo o nagtatatalon. Ali, ano bang nangyayari sa iyo?
Nagpalit agad ako sa dressing room nang marinig ko ang tunog ng pagsara ng pinto. Leon? Naramdaman ko ang biglang paglapat ng labi nito sa labi ko pero di ko alam. Kusang tumugon ang katawan ko sa paraan ng paghalik niya. He respond. Sabay ngiti nito pero di ko alam at ako na mismo ang kusang humalik sa kanya at pinatong ko ang dalawa kong kamay sa batok niya. Ramdam ko ang kamay nito na lumilikot sa buo kong katawan dahilan para mapaungol ako. Oh my gosh! Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Franz at dali-daling tinulak si Leon. Napatingin ako sa pinto ng nakasara na ito at lumabas na pala si Franz. Napapikit ako ng mariin dahil ano bang nangyayari sa akin at nagkakaganito ako. Labas! Nauutal kong sabi dito. Nilagay nito ang dalawa nitong palad sa bulsa at nakangiting naglakad palabas ng dressing room. Pero ako, eto, halos mangatog ang tuhod dahil sa nangyari at ako pa talaga ang humalik sa kanya. Iba na talaga to. Tapos na bang muni-muni? Natatawang tanong ni Franz dahilan para samaan ko siya ng tingin. Oh, teka, baka mapatay mo ako niyan, Ali. Napabuga na lamang ako ng hangin at nilahad ang kamay. Napatingin ako sa inabot nitong libong pera at umabot sa 5K lahat. Grabe, Ali, ang dami mo nang manonood ngayon. Napangiti ako. Mauna na ako, Franz. Mag-iingat ka, baka sakmalin ka ng lobo. Nanliit ang mga mata ko sa sinabi niya dahil alam ko ang pinupunto niya. Nang makapagpalit na ako, ay nagsimula na akong maglakad palabas nitong bar nang biglang, ay anak ng lobo, Leon, anong ginagawa mo dyan? Napatingin ako sa kanya na nakasandal pa talaga sa pader habang nasa bulsa ang dalawang kamay. Waiting you. Nakunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit mo naman ako hinihintay? Oo na, ako nang tumugon. Aalis na ako. Nalagpasan ko na sana siya nang hawakan niya ako sa kamay. Pero napakalas agad ako dahil parang may kuryente ang dumaloy sa katawan ko nang hawakan niya ako. Hatid na kita. Parang nabuhol ang dila ko sa sinabi niya. Ha? Hinawakan ako nito sa kamay at nagsimula na kaming maglakad papunta sa parking lot. Teka, pero huli na ako dahil pinasok na ako nito sa tabi ng driver's seat. Sumakay na rin siya sa driver's seat at pinaandar na ang makina. Eto na naman ang kakaibang pakiramdam ko na parang akong nakikipaghabulan. I'll pick you up. Wag! Sigaw ko dito habang nakataas ang dalawang kamay kaya unti-unti ko na itong ibinaba at umiling sa sinabi niya. Wag na dahil kaya ko ng sarili ko. Nagsalubong ang kilay nito sa sinabi ko. Bakit? May nasabi ba akong mali? Why? There's someone who will pick you up? Sabi nito sa medyo mataas na boses. Wala. Napaiwas na lamang ako ng tingin at sa bintana na lang ako tumingin dahil hindi ko kayang titigan ang mga tinginan niya. Napakagat na lang ako sa ibabang labi ko dahil parang sumisikip dito sa kotse niya at ramdam ko ang pag-init sa paligid. Dito na ako. Huminto na ang kotse niya at bumaba na ako. Salamat sa paghatid. Sabay ngiti ko at naglakad na paalis pero naglaho ang mga ngiti ko. Ang gusto ko lang naman ay tahimik na buhay at makarao sa kahirapan pero mukhang mapaglaro talaga ang tadhana at dinala pa ako sa ganitong sitwasyon. Ali, kaya mo yan. Fighting lang. Bulong ko sa sarili ko at ngumiti ng malapad. Kung balak nilang pahirapan ako, ay hindi ako makakapayag dahil kaya ko sila. Pagkarating ko sa bahay ay tulog na sila mama at Abby kaya nilock ko na ang pinto at pumunta ng kwarto ko para matulog. Napaunat ako at pakiramdam ko ay pagod na pagod ang katawan ko pero bukas paniguradong para akong bubugbugin ito. Kinabukasan, napaunat na ako at dumiretso na ng CR para maligo dahil maaga pa ang pasok ko. Nang matapos na akong maligo, ay nagbihis na ako ng uniforme ko habang kumakain. Medyo na late na kasi ako ng gising kanina kaya eto, medyo gahol ako sa oras. Mama, mauna na po ako. Mag-ingat ka. Napatango ako sa sinabi ni mama at nagsimula ng maglakad papunta sa sakayan ng bus. Nang makasakay na ako ng bus, ay nakinig na lamang ako ng music dito sa pwesto ko habang nakasalpak sa tenga ko ang earphone nang maramdaman kong may tumabi sa akin at si Jacob. Jacob, anong ginagawa mo rito? Tinanggal ko na ang earphone ko at tumingin sa kanya na nakaupo
habang naka-cross arm. Para akong ewan dahil alam ko naman na di siya magsasalita. Ang cold ng lalaking to eh. Umiwas na lamang ako at di na nagtanong pa dahil nagpipiling akong close nito. Ali, huwag kang ang piling. Why? There's something wrong that I'm here? Sabay tingin ito sa akin at kita ko ang malaasol nitong mata dahilan para mapailing ako. Wala naman. Napatango-tango siya kaya tumingin na lang ako sa bintana. Nakapagtataka dahil ang alam ko ay may kotse siya tsaka panghapon pang pasok niya dahil kasabayan niya si Nadia. At ang nakapagtataka ay bakit sumakay pa siya ng bus kung may kotse naman siya. Ano bang pakialam ko? Ay! Tumahimik na lamang ako at nang makarating na kami sa school ay bumaba na kaming dalawa habang nasa kanan ko siya. Mauna na ako. Hindi ko na hinintay pag magsalita siya at naglakad na ako papunta sa room ko nang makasalubong ko si Charles na pinalilibutan ng mga babae. Kumaway ito sa akin dahilan para manlaki ang mga mata ko. Anong ginagawa niya? Napatingin ako sa mga babae na nakapaligid sa kanya at tila nagulat sa ginawa nito kaya napapikit na lang ako at umiwas ng tingin dahil hindi ko gusto ang mga titig nila. Eto na nga bang sinasabi ko? Isang magulong buhay. Sa kabilang banda, Ali, ayos ka lang ba? Ha? Napailing na lamang si Ella sa sinabi ko. Lumilipad na naman ang isip mo, may problema ba? Nag-aalinlangan kong sabihin kay Ella kung ano bang nangyayari sa akin. Ayos lang naman kung ayaw mong sabihin sa akin, naiintindihan kita. Napabuga na lamang ako ng hangin dahil sa sinabi ni Ella. Wala akong nagawa kung hindi ang ikwento sa kanya ang lahat ng mga nangyayari at yung tungkol sa kontrata. Pero di ko sinabi yung tungkol sa halika namin ni Leon. Wow, ang galing! Sambit nito habang pumapalakpak pa at ako naman ay ito, halos manlaki ang mata. Kaibigan ko ba siya? Nakaka-proud talaga na lahat ng mga kaibigan ko ay support ako sa isang bagay kahit pa nakakabaliw na. Ibig sabihin makakasama mo na yung 5 campus crush. Tinakpan ko ang bibig nito dahil sa lakas ng boses niya dahil nasa library pa naman kami kahit pa walang masyadong tao ay may makarinig. Ella, huwag kang ang sumigaw. Halos mamula na ako dahil sa kahihiyan na dapat pala ay di ko na lang sinabi sa kanya. Ay, ang swerte mo talaga, Ali. Ikaw na. Isama mo naman ako sa tambayan nila. Sige na. Kahit tagalinis lang ng inidoro. Napasapok na lamang ako sa noo ko dahil sa sinabi niya. Kung pwede nga lang ay ginawa ko na. Pero hindi ako pwedeng magsama. At please, Ella, huwag mong ipagkalat na, alam mo na, maid nila akong 5. Napatango-tango siyang nakangiti. Yup, pero pwede bang pilitin mo si Leon na isama mo ko? Sabi ko nga hindi na lang. Sinamaan ko siya ng tingin dahil baka ako pang mapagalitan ni Leon kapag nagsama ako sa tambayan nila. Nang matapos na kami sa homeworks ni Ella, ay bumalik na kami sa room at nakinig na sa mga lessons na tinuturo ng prof. Nang mag-lunch, ay nagpaalam na ako kay Ella dahil naalala ko bigla na dadalhan ko nga pala ang mahal na hari ng pagkain niya papunta sa tambayan nila. Teka, ano bang paborito niyang pagkain? Ay, bahala na si Batman. Ate, pabili nga po rito. Nang nakabili na ako ng pagkain nilang 5, ay binuhat ko na ito sa tray. Dahil mabuti na lang, nakausap ko si ate na hiramin muna ito saglit dahil ang dami kong binili. Magkano po? 3,059. Halos malaki ang mata ko sa laki ng nagastos ko. Diyos ko, anong pagkain ang meron dito? Nagbayad na lamang ako habang halos pagsakluban ako ng langit at lupa dahil sa nagastos ko. Ipanggastos na namin yon sa 1 linggo. Binuhat ko na ang tray at nisimula nang maglakad pero napatingin muna ako sa paligid kung may nakatingin ba at mabuti naman ay wala. Kaya naglakad na ako papunta sa tambayan nila at kumatok sa pinto. Delivery? Napatingin na naman ako sa chinitong nasa harap ko ngayon na nagbukas ng pinto. Binuka nito ang pinto kaya nakapasok na ako at dinala sa mesa mga pagkain nilang 5. Wow, ang sarap niyan, Ali. Sabi nung kasama nila na singkit rin tulad nung isa. O nga pala, ako si James Montefalco. Nalimutan kong magpakilala sa iyo kahapon at yan naman na medyo masungit ay si Tyrone Montefalco. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Teka, magkapatid kayo? Napailing siya. Magpinsan kaming dalawa. Mukha ba?
Natawa ko bahagya dahil sa sinabi niya at napatingin ako sa pinto nang bumukas ito at niluwa nito si Jacob, Charles at Leon na kararating lang. "Boss, kain na tayo," sabi ni James, pero ako nakatayo lang sa may gilid. What the fuck? Mura nito pero nakunot ang noo ko dahil halos matawa silang apat sa reaksyon ni Leon. "Pagpasensyahan mo na yan, Ali. Dahil yung boss namin ay takot sa maanghang." Bulong ni James sa akin dahilan para matawa ako ng sobra. Ngayon lang ako nakakita ng taong takot sa maanghang na pagkain at sa isang katulad pa ni Leon. Unti-unting nawala ang tawa ko nang maramdaman na nakatingin na silang lima sa akin. "I don't like that. Palitan mo," sigaw ni Leon. Kaya nataranta akong lumabas dahil para siyang leon nang sumigaw at nakakatakot. Napabuga na lamang ako ng hangin at bumalik sa kantin para bumili ng pagkain na kakainin niya. Pero naubusan na, anak ng tipaklo nga naman. Bumalik ako sa tambayan nila pero bago yon ay napatingin muna ako sa paligid kung may makakakita. At mabuti naman ay walang tao kaya naglakad na ako at kumatok. "Pwedeng magluto na lang ako?" Nagsalubong ang kilay ni Leon at pinapasok ako kaya diretso ako ng kusina nila at mabuti naman dahil may mga pagkain na kaya kong lutuin. Nagluto na lang ako ng sinigang na isda nang mapatingin ako sa gilid ko nang makita ko si Jacob na nanonood sa ginagawa ko. Kumuha ako ng kutsara at kumuha ng konti sabay inihipan nito para lumamig. "Tikman mo." Sabay lapit ko ng kutsara sa bibig niya. "Dali na, nangangalay kaya ako." Maktol ko rito at mabilis naman niya itong tinikman. "Ano, ayos lang ba?" Napatango siya sa tanong ko kaya hinayaan ko na lamang na maluto ng konti. "Alam mo, ikaw na siguro ang pinakatahimik sa kanilang lima." "Okay." "Hays, huwag ka na ngang mag-expect na magsasalita yan." "Ano, ayos na bang pagkain ko?" Napaikot naman ako ng mata at tumingin kay Leon. "Opo, master, malapit na." Sagot ko rito kaya inayos ko na ang mga pinggan at naglagay ng kanin sa platuhan niya. Nilapag ko na rin ang nalutong sinigang na isda. Hinandaan ko na rin si Jacob ng plato nang biglang, "Who will eat that?" Tanong ni Leon kaya napatingin ako kay Jacob. "Siya." Sabay ngiti ko at mukhang nagulat si Jacob sa ginawa ko. Walang emosyon naman itong umupo kaya kumain na silang dalawa sa mesa. At ako naman ay nagpaalam na dahil klase ko na pala. Paniguradong magagalit nito si Miss na prof namin sa research. "Miss Montes, bakit ngayon ka lang?" Masungit na sabi ni Miss. Ngumiti ako at napakamot sa batok. "Sorry po Miss, galing lang po ako ng klinik." Sambit ko dito at mukhang nakumbinsi naman siya. Dahil sa Leon na yun, nakakagawa tuloy ako ng kasalanan. Nagturo lang lahat ng mga prof namin kaya niligpit ko na ang mga gamit ko at nauna na si Ella dahil tumawag sa kanya yung daddy niya at emergency. Dumiretso na ako ng library para humabol ng mga notes at pagdiretso ko ron ay kumuha na ako ng mga libro na gagamitin ko kaya nagsimula na akong magsulat. Nang matapos na ako, ay dumiretso na ako ng tambayan nila Leon at pagkarating ko ron ay parang nagkaroon ng World War III ang lugar na ito dahil sa sobrang kalat. Kahatanda ako ng maaga nito at baka kumuba ako. Ayos. Nagsimula na ako maglinis ng mga tambayan nila at niligpit ang mga kalat nang mapatingin ako sa pinto ng bumukas at niluwa nito si Leon. "Teka, bakit ang aga mo naman? Di ba may klase pa kayo?" Tanong ko dito pero hindi ako nito pinakinggan at nahiga na lamang siya sa sofa kaya napairap na lang ako. "Ano pa bang asahan mo dyan, Ali?" Nang matapos na akong maglinis ay pumunta ako ng ref nila at kumuha ng tubig para uminom nang bigla niyang inagaw sa akin ng baso at siya ang uminom. "Bakit ba ang hilig mo manguha?" Napatulala ako sa paraan nito ng pag-inom dahil sa Adam's apple niya na tumaas baba. Napapikit ako at napadilat kasabay ng pagsinghap na may kalapit na pala ang mukha naming dalawa. "Do you like Jacob?" Para akong naistatwa dahil sa tanong niya at ang lapit ng mukha niya. Anong pakialam mo kung may maging crush ako?" Lalayo na sana ako nang ikulong ako nito sa pagitan ng mga bisig niya. Nanlaki ang mata ko nang bigla niyang ilapat ang mga labi naming dalawa at ramdam ko ang paggalaw ng mga labi niya sa labi ko. Hindi ko alam bakit bigla akong napapikit at dinamdam ang bawat paghalik niya nang marinig ko ang pagbukas ng pinto at tinulak ko agad siya. "Hi Ali," bati ni James sa akin. Mauna na ako. Kinuha ko ng bag ko at umalis na roon.
Tumakbo ako hanggang sa mapalayo na ako sa lugar na yon at hingal na napahawak sa dibdib ko dahil anumang oras ay sasabog ang puso ko sa hindi malaman na dahilan. Ali! Napatingin ako sa sumigaw na si Nadia at papunta ngayon sa pwesto ko. Teka, bakit pawis na pawis ka? Tumatakbo ka ba? Napatango ako sa sinabi niya. Oo, at hindi ko alam na medyo nakakapagod palang tumakbo sa ganito kalawak na school. Natawa siya sa sinabi ko at biglang umakbay sa braso ko. Samahan mo na lang ako kumain, libre ko. Sambit nito sabay hila sa akin. Wala ba kayong klase? Tanong ko habang naglalakad kaming dalawa ni Nadia. Wala eh. Sabi sa akin ng vice president na magiging busy ang teachers dahil sa darating na contest para sa buong level. Napatango-tango lamang ako sa sinabi ni Nadia. Nang makarating na kami sa kantin, ay biglang may humarang sa dinaraanan naming dalawa ni Nadia na isang lalaki at nakasuot pa ng varsity. Hi Ali. Para sa'yo nga pala. Napatingin ako sa nakalahad na kahon sa harap ko. Nakakagulat dahil maraming mga estudyante ang nandito at nakatingin ngayon sa amin nang naramdaman ko ang pagsiko sa akin ni Nadia. Kaya tinanggap ko na ang kahon at nagpasalamat. Salamat dito. Sambit ko dahilan para mapakamot siya sa batok. Wala yun. Sana magustuhan mo. Sabay takbo nito paalis kaya natawa na ang mga tao sa paligid namin. Ang cute niya. Oo nga ang sweet pa. Halika na. Tanong ni Nadia kaya dumiretso na kami sa harap at umorder ng mga pagkain. Nagkwentuhan kami ni Nadia tungkol sa mga ganap habang wala siya at natatawa naman siya dahil hindi niya rin in-expect daw yun. Ano namang pakiramdam? Sabay ngiti nito ng malapad. Halos matawa siya nang mapayoko na lamang ako at hindi na sumagot sa tanong niya dahil alam niya na ang pakiramdam ko kahit hindi ko nasabihin pa sa kanya.